And then suddenly, nung February 5 morning mga kababayan, nagpatawag ng caucus. O, nandun. Si Franz Castro, ngiti-ngiti mga kababayan. Ako, mga kababayan. Nagkaroon ng caucus. Then, nung kahapunan, impeach na ni Sara Duterte mga kababayan. Pagkatapos na, narinig nyo pa ba yung Makabayan Black nagsalita patungkol doon sa bicameral committee meeting issue mga kababayan? Nung issue ng budget? Oh. Narinig nyo pa ba? Hindi na, di ba? Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Nako, ano kayang naipakain dito sa opisina ni Martin Romualdez mga kababayan? Okay, magandang araw po sa inyo lahat and welcome po ulit dito sa Newton Tabunan PH channel mga kababayan. And nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan. At eto, pag-uusapan natin ngayon, ay nako mga kababayan, ano na kaya ang reaction ng mga mabubuti nating mga kaibigang kongresista at senador mga kababayan. Lalo na yung mga super aktibong bumabanat dito kay Sara Duterte. Ano na kaya ang masasabi nila dito sa nadiskubre ng Supreme Court patungkol doon sa paglipat ng budget ng PhilHealth at nadiskubre nilang inutang na pera mga kababayan na ngayon ay hindi alam kung nasaan. Ano kaya masasabi ni Senador Risa Hontiveros dito mga kababayan? Sa tingin niyo, may masasabi kay si Risa dito? O impeach Sara pa rin yung sinasabi niya dito mga kababayan? Mag-comment kayo dyan kung may alam kayo na sinasabi ni Risa Hontiveros patungkol dito sa harap-harapang nakawan mga kababayan. Kasi sa napapansin ko ngayon mga kababayan, parang nakakabingi yung ano ni Risa ngayon eh. Parang hindi ko yata marinig si Risa Hontiveros mga kababayan. Wala akong marinig sa kanya ngayon. Walang interview. Yung nakarang araw mga kababayan, may press conference. Pero karamihan naman dyan about Pogo, about yung kandidato nila na si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan. Sirang-sira na yun mga kababayan. At ito, pag-usapan natin ngayon mga kababayan, tingnan natin kung ano nga, kung meron man, reaction dito si Risa Hontiveros. Sa ano yung sinasabi natin dito mga kababayan? Ito, may balita tayo dito. Of course, I think alam na ng karamihan ito. Ito, yung na-discovering inutang na 174 billion. Mga billions ito, ha? Yung kay Sara Duterte, mga kababayan, ay nakusa nila, 125 million lang yun, mga kababayan. And yet, gusto na lang ma-impeach si Sara Duterte. Kung totoo man yun, mga kababayan, ha? Questionably pa ngayon. Kasi nga, ang na-discovery lang natin, mga kababayan, doon sa Congress hearing mga kababayan, na matapos i-withdraw ni Sara Duterte yung pera, hindi nga si Sara Duterte, yung disbursement officer mga kababayan, ay binigay na yung pera doon sa intelligence officer mga kababayan. Doon na ibinigay. And yet, yung mga sinasabi ni Risa Hontiveros mga kababayan na talagang, inuubos daw ni Sara Duterte mga kababayan. Paano ubusin ni Sara Duterte yung pera, walang asak sa kanya mga kababayan. Diba? Iwan ko na lang kay Sara. Kay Risa Hontiveros mga kababayan. Ito, pakinggan muna natin itong balita mga kababayan para malaman ninyo. Ito. By the way, paki-like and share mga kababayan ang videos natin, and din paki-subscribe na rin po, and sa lahat na nakapag-subscribe na, maraming salamat po sa inyo. Okay, of course, palakpakan. Ito, umpisa natin. Asok! The PGN Bridges Project
appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So when we, funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed. Tinanong din ng mahistrado kung may nagastos na ba ang pamahalaan sa loan mula sa bangko sa South Korea para sa isang proyekto na hindi pa nasimulan. Has Anong sagot dito mga kababayan? the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Anong sagot? there is nothing to spend for if the project has not even started. Muling tinanong ni Lazaro Javier Guevara kung wala pang nagagastos sa loan, bakit kailangan pang ilipat ang pondo ng PhilHealth para Ito na nga mga kababayan. Patuloy muna natin kasi baka meron pa. rito. Dagdag pa nito, nagkaroon din ng karagdagang pondo ang kaparehong proyekto noong 2022 na nagkakahalaga ng 50 million pesos at 57 million pesos noong 2023. Nangako naman ang SOLJE na aalamin nila ang detalye hinggil sa issue na ito. Itutuloy naman ng Korte Suprema ang oral arguments sa mga petisyon kontra sa paglipat ng pondo ng PhilHealth sa March 4 ng alas 2 ng hapon. Dante Amento, UNTV. Okay mga kababayan, ayan ha. Napansin nyo yan mga kababayan? O anong ibig sabihin sa balita nito mga kababayan? Kasi nga, ito yung petisyon mga kababayan sa paglipat ng ilang bilyong pondo ng PhilHealth mga kababayan doon sa National Treasury. Okay? Bakit anong purpose nito? Kasi nga, may plano itong administrasyon ni Marcos mga kababayan at ang Kongreso mga kababayan na gamitin yung pera. Di ba? At ito, na-discovery ng Supreme Court mga kababayan na may project yung Panay Guimaras Bridge mga kababayan na may pondo na 174.45 billion mga billions yan mga kababayan ha. At saan galing yung pera? Yung pera galing po sa Export-Import Bank of Korea mga kababayan. Ibig sabihin, inutang pa po natin yung pera. Okay? Bakit po tayo nakautang ng pera? Kasi nga po, kapag mga ganito mga kababayan, yung isang bangko, international bank, katulad ng Export-Import Bank of Korea mga kababayan, nagpapautang yan kapag klaro na yung kung saan pupunta yung perang uutangin mo. At ito na nga mga kababayan. Ito yung pinipresenta nila na ito, Panay Guimaras Bridge. At anong ibig sabihin nito? Ayan nga, in-approve yung budget. Tanong natin mga kababayan, masama po ba yung pag-uutang natin para doon sa bridge? Mag-comment kayo dyan. Ano sa tingin nyo? Most likely mga kababayan, in general principle, hindi po masama ang umutang mga kababayan. At lalo na pong hindi masama umutang kapag ito ay para sa ikabubuti ng ating bansa mga kababayan. Okay? Yung ibang bansang nagpapautang mga kababayan, sila po ay nagpapautang kasi alam nila at naintindihan nila na kung saan pupunta yung pera, mga kababayan. At alam nila na kung saan man pupunta yung pera, kikita yun at yung Pilipinas na umutang mga kababayan ay magbabayad. At pwedeng magbayad at mayroong kakayahang magbayad mga kababayan. Katulad nitong Panay Guimaras Bridge. Halimbawa nga kapag makautang na yung Pilipinas at naumpisan at natapos na yung bridge, mas magiging madali yung transportasyon mga kababayan.
mag-deliver ng goods, yung mga turista, kikita ang Pilipinas at yung kita ay ibabaya doon sa inutang, mga kababayan. Okay? Ngunit, mga kababayan, anong nangyari ngayon? Nasaan na yung bridge? Mga kababayan, tanong natin. Nasaan na yung bridge? Nasaan na yung pera? Mga kababayan, yun nga tanong ng Supreme Court. Bakit nyo kinuha ang pera ng PhilHealth at inilagay doon sa National Treasury para doon sa budget ng Panay Guimaras Bridge? Na kung saan naman ay meron naman fully funded, yan nga, fully funded yung Panay Guimaras Bridge, mga kababayan, kasi nga umutang tayo. Anyet, hindi pa naumpisahan, tinanong nasaan yung pera. Sinong nagdesisyon nito? Ang sagot ng Solicitor General, wisdom po yan ng mga congressman na gumawa ng batas. Nako, napaka-wise naman pala ng mga congressman natin, mga kababayan, di ba? Anyet, ito mga kababayan. Until now, yun nga, hindi pa naumpisahan yung Panay Guimaras Bridge, mga kababayan. Tanong natin, katulad ng tanong ng Supreme Court, mga kababayan, nasaan yung pera? Nasaan yung budget na inutang at nasaan yung pera na galing sa PhilHealth, mga kababayan? Ubus na po ba? Tanong lang po natin yan, mga kababayan. Mag-comment kayo dyan. Kasi bakit mo ninyo i-transfer yung pera doon sa National Treasury kung wala kayong plano kung saan gagamitin? Kung meron mamang plano kung saan gamitin, nung na-transfer na, bakit hindi pa naumpisahan yung proyektong pinag-uukulan ng budget na yan, mga kababayan? Anong ibig sabihin nito? Di ba harap-harapang nakawan ito, mga kababayan? Mag-comment kayo dyan, mga kababayan, kung agree kayo dito. Then kung hindi kayo agree dito, mga kababayan, mag-comment rin kayo, i-explain niyo. Bakit nasabi nating harap-harapang nakawan ito? Yun nga, tanong nasaan yung pera? Solicitor General na nga, mga kababayan, hindi masagot kung nasaan yung pera. Yung Solicitor General, yung magdidepensa ng administrasyon kung anong ginagawa nila ngayon. Anya tinanong hindi alam. Solicitor General yan na hindi alam. Paano na lang tayo mga ordinaryong Pilipino? Oh, di ba? Kung sabihin nilang nandyan pa sa National Treasury yan, tanong, bakit hindi pa naumpisahan yung project? Bakit kumuha pa ng budget doon sa PhilHealth? Kung intact pa yung inutang na pera, mga kababayan. Naku, delikado ito. Eto nga, nakikita natin dito, parang nagiging illogical, mga kababayan, kung sasabihin natin na inilagay lang doon sa National Treasury yung pera para stock lang, mga kababayan. Pondo lang. Pondo lang, mga kababayan. Nagiging illogical. So most likely, mga kababayan, masakit mang isipin natin. Ito, opinion ko lang ito, mga kababayan. Sa tingin ko, ubos na yung pera, mga kababayan. Sa tingin ko, ubos na. Yun nga. Bakit mo ilagay doon na hindi mo gagamitin, di ba? Most likely, transfer nyo kasi gagamitin nyo. And ngayon, hindi na natin ma-account kung nasaan na. At ngayon, mga kababayan, tanong natin. Ito yung main topic natin, mga haba, mga kababayan. Ito yung main topic natin. Ano ang reaksyon dito ni Risa Hontiveros, mga kababayan, at ng mga makabayan black congressmen? May nakita ba kayong reaksyon nila, mga kababayan? Mag-comment kayo dyan. Kung may nakita kayo, i-post nyo yung link, mga kababayan. Di ba? Stop it. I-post nyo yung link
sa kung anong mga reaksyon ng lalo na dito ni Risa Ontiveros mga kababayan at ng buong Makabayan Black. Kasali na yung Akbayan mga kababayan. Kasi ito si Risa Ontiveros, kasali ito ng Akbayan mga kababayan eh. O membro ito ng Akbayan. Anong masasabi nila dito? Si Justice Carpio mga kababayan, hindi po yan Akbayan Black, Makabayan Black unless sasabihin niya na membro na siya ng Akbayan. Well, probably siya. May statement patungkol dito sa nangyayari. So ito mga kababayan, ay ito, tingnan natin. Tingnan natin itong page ni Risa Ontiveros. Tingnan natin sa YouTube mga kababayan. Ito, nakikita nyo? Oh, page ito ni Risa Ontiveros. Page. Lahat yan, hindi na ito channel Risa Ontiveros. Lahat yan, search nyo lang, Risa Ontiveros mga kababayan. Anong lalabas? Tingnan nyo, anong mga lalabas? Basahin nyo. Diyan sa kapihan na yan, hindi ko napanood yung buo, pero wala akong narinig na reaction niya patungkol dyan. Kung meron man, i-comment nyo dito. Ito ha? Wala mga kababayan. Kahit punta tayo sa kanyang page, mga kababayan, sa kanyang channel. Wala, ganun din mga kababayan. Para sa mga kababaihan, mga kababayan, ako. Wala Walang reaction mga kababayan. Di ba? Ngayon, tanong natin dito. Yun nga. How about yung ibang Makabayan Black? One time na-appreciate natin yung Makabayan Black mga kababayan kasi nung sa issue dun sa bike cam, nagsalita pa itong mga kababayan. And yet, ako. Nung napansin nyo ba? Ito lang napansin natin mga kababayan ha. Di ba ang ingay nila doon sa impeachment nung una? And then here comes bicameral committee issue mga kababayan. And then sumausaw itong Makabayan Black. Di ba? Sumausaw. Lahat sumausaw mga kababayan. Ito Makabayan Black. Pati sina Drilon, sumausaw din mga kababayan doon sa issue ng bicameral committee. So, pressured ngayon yung Congress mga kababayan. And then suddenly, noong February 5 morning mga kababayan, nagpatawag ng caucus. Nandun. Si Franz Castro, ngiti-ngiti mga kababayan. Ako, mga kababayan. Nagkaroon ng caucus. Then, nung kahapunan, impeach na ni Sara Duterte mga kababayan. Pagkatapos narinig nyo pa ba yung Makabayan Black nagsalita patungkol doon sa bicameral committee meeting issue mga kababayan? Nung issue ng budget? Narinig nyo pa ba? Hindi na, di ba? Ano ibig sabihin nito mga kababayan? Nako, ano kayang naipakain dito sa opisina ni Martin Romualdez mga kababayan? Hindi nyo na marinig yung lahat ng Makabayan Black. Yung Gabriela, yung ACT teachers, ano pa? Kabataan, si Raul, Manuel, Tapos ano pa? Si Akbayan. Hindi nyo na marinig na nagsasalita against doon sa issue ng bicameral committee meeting ng 2025 budget ng kababayan. Si Risa Ontiveros, wala rin kayong maririnig mga kababayan. Ano nang maririnig nyo galing sa kanila? Impeachment ni Sara Duterte mga kababayan. Di ba? Impeachment ni Sara Duterte lang. Dito natin makikita. Eto, pinakahuling issue mga kababayan. Itong na-discovering missing na pera mga kababayan ng budget ng Panay Guimaras Bridge. At even the Solicitor General cannot account kung nasaan na yung pera mga kababayan. And yet,
Itong si Risa Hontiveros at ang Makabayan Black, mga kababayan, na mga kongresista, nasaan na? Tikom pa rin yung bibig. Oh, tikom pa rin yung bibig, mga kababayan. Oh, nasaan na sila? Ito, pag-usapan natin. Bakit tikop ang bibig sa issue dito sa harapang nakawan, mga kababayan? Oh. Eh ngayon nga, si Risa Hontiveros, parte yan ng Akbayan. Di ba? At bakit yung Akbayan focus lang doon sa impeachment? Mga kababayan, di ba? Yun lang yung pinag-uusapan nila. Oh, ito pangalawa. Tanong natin, bakit until now si Duterte pa rin ang tinitirahan nila, mga kababayan? Na si former President Rodrigo Duterte at si Sara, si former President Rodrigo Duterte wala na sa kapangyarihan, mga kababayan. Wala ng posisyon, wala ng pera, mga kababayan. Wala ng budget. Lalo na si Sara Duterte, mga kababayan. Vice President nga siya, pero konti lang yung budget binigay sa kanya, mga kababayan. And yet, makikita mo na nagtatrabaho yung tao, mga kababayan. Di ba? Tanong natin ito, pangatlo, mga kababayan. Nakatanggap rin ba kaya itong mga Makabayan Black, mga kababayan, ng budget galing sa opisina ni Speaker Martin Romualdez, mga kababayan? Nakatanggap rin kaya? Sa tingin ko, mag-comment nga kayo. Ito lang yung hindi ko masagot. Bawal ako magsalita kasi baka sabihin tayong fake news dito, mga kababayan. Yan lang yung tanong natin dito, mga kababayan. Bakit tikop yung bibig ni Risa Hontiveros at ng buong Makabayan Black dito sa na-discovering issue, na-discovering nakawan na ginagawa ng Marcos administration ngayon? May naibigay na kayang pera, mga kababayan? Or nabigyan kaya ng hati itong mga Makabayan Black, mga kababayan? Magkano kaya kung meron? Mag-comment kayo dyan, mga kababayan. Oh. Bakit? Yun nga, ito matindi ito. Kung itong mga kongresistang ito, kung itong mga grupong ito, mga kababayan, si Risa Hontiveros at ng Makabayan Black, kung totoong tao ito, kung totoong may concern ito dito sa ating mga Pilipino, mga kababayan, di dapat nangunguna na ito sa pagpuna dito sa nakawa ng pera ng bayan, mga kababayan. Kasi, since hindi na umpisahan itong Panay Guimaras Bridge, mga kababayan, at ang pera ngayon ay nawawala, tayong mga ordinaryong Pilipino na ang magbabayad nito, mga kababayan. Hindi na yung pangbayad nito, hindi na kukunin doon sa kung anumang kikitain ng bridge na yan, mga kababayan. At eto na nga, tikop ang bibig ni Risa Hontiveros at ng buong Makabayan Black. Diba? O ano lang yung gusto nila? Ano lang yung gustong i-rally nila, mga kababayan? Ipa-impeach si Sara Duterte. Diba? Nako. Oh, i-comment nyo ito dito, mga kababayan, kung anong sa tingin nyo dito ang mga nangyayari. Kasi ito yung napapansin natin dito. Naku, masakit mang isipin, mga kababayan. Kaya nga hindi ko na kayang iboto yung kung sinong ini-endorse dito ni Risa Hontiveros, mga kababayan. Kahit itong mga Makabayan Black na. Kasi lumalabas ang tunay na kulay dito, mga kababayan. Hindi talaga ito ang iniisip ng mga grupo ito, mga kababayan, hindi talaga para sa taong bayan. Kung hindi, para sa kanilang sariling interest, mga kababayan. At ito na nga, lumalabas na. Kasi nga, nakatanggap. No? It seems, mga kababayan, na nakatanggap na itong mga taong to.
ng pangtakip bibig nila, mga kababayan. Okay, so dito na lang po muna tayo. And then, i-comment nyo po dyan kung ano sa tingin nyo dito, mga nangyayari dito, mga kababayan. Kasi, naku, hindi ko marinig si Risa Hontiveros at ng Makabayan Black ngayon, mga kababayan, tungkol dito sa issue na ito, mga kababayan. Comment nyo dyan kung ano sa tingin nyo. Okay? And then, paki-like and share ng videos natin. And then, paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay? Dito lang po muna na tayo. And then, maraming salamat po sa lahat. At magandang araw sa inyo.